versatility, truck load capacity, and wading depth. Those are the three key features na hanapin natin pagdating sa pickup truck. And dito sa Pilipinas, meron na agad tayong tatlong major brands na hanapin pagdating sa pickup. Nandiyan na ang Toyota, nandiyan ang Mitsubishi, and then yung Ford Ranger. But now, merong isang company na nag-introduce ng kanilang bagong pickup truck na lalaban dito sa mga segment na to. From the known maker of commercial bus and trucks, here we have the Jack Motor T8 Pro. Kaya nitong makipagsabayan? Let's find out. Alright, here we have the Jack T8 Pro and nandito tayo ngayon sa kanyang front fascia. So unang-una yung makikita dyan, yung napakalaking grill niya, no, that houses the Jack logo. So yung grill niya na black is somehow matte color, and then yung Jack na lettering is shiny or makintab, no. Then nandyan din yung one of the 4 cameras na bumubuo sa kanyang 360-degree camera. Okay, and then dito naman tayo sa kanyang headlamps, no. It consists of projector type LED, and then dito naman sa baba nandyan yung kanyang daytime running lamps. And then dito naman sa baba, parting baba, syempre hindi mawawala ang kanyang fog lamp, no. Most of the time kapag sinabi nating manual, wala siyang fog lamp, pero dito kay Jack Motor, hindi tayo tinipid, meron siyang fog lamp. And then of course, since pick up ang pinag-uusapan natin, hindi mawawala dyan yung kanyang sensor, no. Hindi lang backing, meron din tayo dito sa front. Alright, and then syempre dito naman tayo sa gilid. Pinakauna mong makikita dito yung kanyang 18-inch na alloy wheels, two-tone alloy wheels, and then you have there the Jack logo. Ang specs pala ng tire niya is 265 60 R18, so okay na okay siya pagdating sa pickup. And then we have there the side claddings, no, and then meron ditong konting accents lang para mas mukhang maganda yung ating pickup. And then sa side mirror naman, this houses of course the turning lamps, and then yung one of the 4 cameras again of the 360-degree camera, no. And then dito naman, so makikita nyo dito sa handle, makikita nyo may button dyan. Ano kasi to, smart key entry na siya, no. And then we have sa baba, nandito naman yung kanyang side step. So matibay din siya. Ang ganda niya tignan, ano. And then syempre hindi naman mawawala diyan yung kanyang linya. So this is the line starting there hanggang dito sa may bandang likod. Alright, so tapos na tayo sa kanyang side profile. Ako naman tayo dito sa may bandang likod. And syempre since nandito na tayo sa likuran, pag-usapan natin ngayon itong trunk space, no. Ayan, so medyo mabigat yung ano niya, hindi siya assisted pero okay na yon for its price. So ngayon dito, makikita nyo, meron na rin siyang bed liner, no? And then this has 900 kilogram weight capacity. So kaya dito hanggang 900. And hindi ko pala na-mention, ang wading depth nito is one of the class. Kung ang standard is 800, this has 1.2 meters of wading depth. So we have 900 kilogram of weight capacity, and then we have wading depth na 1.2 meters. So sobrang ganda niya. And of course, dito sa likod, this has a combination of LED and halogen, no. So LED yung nandito sa likod natin, and then yung stoplight natin is halogen na color red. Then we have the Jack logo here. We have another camera for the 360 degree, and then yung logo na T8 Pro. And of course, na-mention ko nga kanina, hindi mawawala yung kanyang 4-eye backing sensor. Ayan, this is one of the many safety features na nandito sa sasakyan na to. Okay, so tapos na tayo sa exterior. Dumako naman tayo sa kanyang makina. Alright, so nandito na tayo ngayon sa kanyang makina. So tignan natin. Okay. C, it's assisted. Alright, so hindi na natin kailangan magtukod, no. Anyway, nandito tayo sa kanyang makina. This is 2.0 diesel paired sa 6-speed manual transmission. So horsepower niya is 170
37 na horsepower and then 320 ang torque. So napakaganda niya, and then kung matatanong niyo ako, ang fuel consumption nito base sa aming paggamit, 9 to 10 kilometers per liter sa city, and then sa highway we have 13 to 15 kilometers per liter. Okay, so nandito naman tayo sa kanyang interior. Siyempre, ang pinakaunang mapapansin mo dito sa interior is the leather seats. Of course, this has, I think, mocha brown, choco brown type na leather. So napakaganda niya. Again, this is a base variant. We're talking about base variant pero leather na po ito. No, and then syempre, tayo ipapasok. Right? Tingnan nga natin. Alright, so I am 5'7" and a half in height, and then this is my knee room, and then I almost have like 2 to 3 inches na headroom. So maluwag pa siya for a pickup. And then pinakauna kong napansin dito, I've been with the different pickup, nakasakay na ako sa iba-iba, and then yung comfort niya dito, hindi siya masyadong, di ba sabi nga natin, bench type ang nandito sa pickup. Pero dito, so far, I'm very comfortable. Medyo incline pa siya ng konti, and then very soft yung leather niya. Right, and then toys back here includes armrest. We have center armrest with 2 cup holder, and then meron din tayo dito bottle holder na isa. Ayan, nasa may speaker. So we have 6 speakers all around pala dito sa cabin. And then ayun, we also have this aircon vents. So again, it's a base model, manual transmission, pero you have this aircon vents too. And then we also have 5-volt charging na USB type na din. Alright, and then also meron tayo ditong map pocket, magkabilaan po yan sa likod ng kuwan. And then, bago ko pala makalimutan, meron tong hidden feature, right? Most of the pickup, kapag nandito ka sa likod, talagang upuan lang siya, bench type, yun nga yung ibig kong sabihin. Pero dito, you have an option to do this. Alright, yeah. Okay. Alright, so yan. You have the option to put something here na flat. So kung meron kang gamit na syempre hindi pwede dito sa labas kasi mainitan, mauulanan, kailangan mo siya flat, like for example printer and anything else, pwede mo siya ilagay dito, flat naman siya. So maganda siya, no? And then matatanong nyo rin kung saan nakalagay yung kanyang tools and jack. Nandito siya sa ilalim. So all you need to do is put this up. Alright, hook. Dito nyo i-hook. Alright, then nandito yung kanyang jack. Ayan, nandito yung kanyang jack, and then nandito naman yung tools. Okay, so kung mapapansin nyo, meron pa siyang konting space. Kung may mga gamit pa kayo na gusto nyong ilagay dito na kunwari hindi ayaw nyong nakikita, yun, pwede nyo siyang ilagay dito. Okay, so tingnan naman natin yung harapan. Okay, so dito naman tayo sa harapan. Alright, so dito syempre kung ano yung quality ng leather sa likod, ganito din dito. And then technically, I can say na mas well bolstered siya, no? Mas maganda yung pagkakagawa. Alright, so tara, akyat tayo. Okay, so ang unang-una ko agad na napansin nung pag-akyat ko dito, itong 10.4 inch na the infotainment system. And then by the way, this has Android Auto and then Apple CarPlay na rin. Both wired pala, so kailangan yung may ganito kasi hindi siya wireless. Pero okay na rin. Again, for a base model, you have this as an option. So napakaganda na siya. And mind you, this also has 360-degree camera. Ayan. So, you can put it in 3D, you can put it on 2D. So, napakaganda niya, no? For the price, nasasabihin ko mamaya sa dulo ng video, napakaganda niya. You have this 360-degree camera. One of the best features na meron sa isang pickup truck, no? Alright, so, syempre, ano pa bang toys dito? You have this leather na steering wheel. Ayan, napakaganda niya, no? And then meron tayong mga functions dito. We have here the volume, the controls for the multimedia, and then we have here the controls for the
cruise control, and then some other functions na nandito. Alright, and then dito pala sa trip computer niya, no, hindi na siya analog. For its price, bibihira ko makakita na fully digital na yung instrument panel. Right, and then napapalitan din niya ng color kung gusto mong palitan. Alright, so hindi ko pa nako-cover. For this price point, we have this sunroof. Ayan. Ayan natin. So we have the sunroof. So i-open natin, syempre. Ayan, there you go. So you can open this up. Ayan. So siya, butas talaga siya, no? And then yun, again, for the pickup at this price, hindi ka tinipid ni Jack Motor. Meron tayo dito sunroof. Alright. There you go. Let's go for a quick drive. Pero bago yan, make sure subscribe ka naman sa channel ko and paki-like to kung nagustuhan mo to. Thank you. Samahan niyo ako. Alright, so here we are now driving this Jack T8 Pro, and pinakaunang-unang nagustuhan ko dito sa Jack T8 Pro na to is yung kanyang ride quality. Alam naman natin na pag sinabing pickup truck, syempre, i-expect mo na ang ride quality, syempre, talagang pang pickup, pang kargahan. Na pag sinabing pickup, ang pinakaunang irereklamo natin is technically the ride. Kasi talagang matagtag, kasi pickup nga, no? Pero dito kay Jack T8 Pro, sobrang smooth ng bounce ng, ano niya, ng suspension, no? Ang suspension pala nito is independent suspension, double wishbone independent suspension sa harap, and then sa likod naman multi-link na leaf spring. So given that, very smooth, one of the smoothest suspension na naramdaman ko sa pickup ever since na nag-start ako mag-drive. And then number 2 na napansin ko dito is technically how smooth the transmission. So yes, this is a manual transmission, pero meron tayong automatic, no? This has 6-speed manual and then 6-speed automatic available din yan. So ayan, yung clutch nito, pag nag-clutch ka, ayan, napakabilis niyang ipasok. And then kapag naman kailangan downhill, kagaya nitong gagawin ko, medyo pababa tayo, very smooth. Hindi yung engine brake niya hindi ganun ka jerky, yung tinatawag nga nila na jerkiness. So ayan, we are now driving sa medyo malubak na daan, rough terrain to, ano, pero maganda yung ride quality niya. Sa ibang pickup, I won't mention any brand na lang, no? Pero sa ibang pickup talagang mapi-feel mo na kala mo para kang itinatapon na. Pero dito, especially dito sa unahan, okay na okay. Hindi siya ganun ka tagtag. Alright. So, ayun, nakalagpas na rin tayo dun sa medyo rough na yon na terrain. Pero, again, i-highlight ko lang yung suspension niya. One of the best in class, no, pagdating sa suspension. Siyempre, alam naman natin kung anong magaganda yung suspension pick-up, pero this, I can say, is one of the best. So, ayan. So, yun, mapansin ko lang din, yung aircon niya, napakaganda, malamig. We are 5 here in the cabin actually. We have 3 sa likod, and then dito naman sa unahan, we are 2, and then, yun, ang bilis niyang palamigin ng cabin. Paakyat tayo ngayon dito sa may parking San Mateo, and we are 5 here in the cabin. Most probably we are almost or lagpas or around 300 kilograms here, and kayang-kaya niya naman. Well, this is to be expected for a pickup truck, kasi talagang dapat may pangkargahan pickup truck nga So ayun, smooth yung pag-akyat, hindi mo rin naman masasabi na nahihirapan yung makina. This is 2.0, and then ang torque nito is
320 Newton meter of torque. So talagang maganda. Very smooth. Alright, so I can say na pagdating naman sa acceleration ng sasakyan na to, di rin naman papahuli. Although, syempre, we're not going to get the speed na inaasahan natin na kagaya ng mga sedan and all. Pero, maganda siya. Mind you, this has 137 horsepower. And pagdating naman sa torque, talagang pang-akyatan siya. 320 yung torque niya. So, technically pang anuhan lang talaga siya, pang yung mga akyatan, kargahan, which you would expect for a pickup truck. And for all of those features na nasabi ko, the price of this pickup truck na kanina ko pang review is 1,045,000. Imagine that. For all the features na meron tayo, we have the Android Auto, Apple CarPlay, 10-inch screen, 360-degree camera, and then a panoramic sunroof. Plus, the features na meron dito, safety features like advanced high-strength steel ang ginamit sa mga bakal nito. And then, pagdating naman sa we have cruise control. No, we have leathers all around for 1,045,000 pesos. Automatic folding mirror. Yun yung mga feature niya na kadalasan at kalimitan hindi mo makikita sa mga base model ng other brand. So, competitive pa? I can say yes. So, ayan, kung you have other questions or kung ano yung tingin nyo, competitive ba siya, comment kayo dyan sa baba. Then, pag-usapan natin yan sa comment section. Yun lang naman, this is Agent Mab, signing off.